Nang tuluyang makalayo sina Pedro at Tandang Maya sa karagatan, ay mas lalong binilisan ng matandang propeta ang pagdipad patungo sa nayon. Pinabalot pa rin siya ng pangamba na baka mapahamak si Binibining Luwalhati sa kamay ng mababangis na halimaw. Pedro, humawak kang mabuti dahil mas bibilisan ko pa ang paglipad bago mahuli ang lahat. Nasa kamay mo ngayon ang kaligtasan ng aming mundo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng aming prinsesa. Pangako Tandang Maya, hindi ko hahayaang masawi si Binibining Luwalhati. Subalit, hindi pa tayo nakakasiguro sa ating tagumpay na magwawagi tayo sa digmaang ito. Matapang na tugon ni Pedro sa matandang propeta na may paninindigan sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, walang tigil na iniluluwa ng itim na lagusan ang napakaraming halimaw. Habang tumatagal ay lalong lumalaki ang portal kung kaya't mas malayang nakakalabas ang kampon ni Santanas. Sa madilim na karimlan, nagmistulang apokalipsis at holokosto ang gabi sa nayon. Sa bayan ng eklipse, walang katiyakan kung sino ang magtatagumpay sa magaganap na digmaan. Nag-uumikil ang malakas na sigaw ng mga halimaw habang nasusunog ang mga katawan, buhat ng bumaon sa kanila ang lumiliyab na palaso. Habang nakikipaglaban ang binatang si Romano, ay bigla siyang nakaramdam ng kaba nang palibutan siya ng mga nilalang na may iba't ibang uri ng anyo. Gayunpaman, pilit niyang nilalabanan ang takot kahit tagilid siya sa nagaganap na digmaan. Walang sino man ang makakatulong sa kanya dahil abala ang lahat sa pakikipaglaban. Sa kabilang bahagi, sa nagaganap na himagsikan, ay nagpamalas ng angking lakas si Binibining Luwalhati. Ang pagiging marikit niya ay nabago, buhat mapasabak siya sa madugong labanan. Bawat haribas niya ng kanyang matatalas na espada ay humiwalay ang ulo ng halimaw. Nagkalat sa lupa ang putol-putol na bahagi ng katawan, lalo na ang mga pugot na ulo. Bumaha ng itim na dugo na lalong nagbibigay ng kagimbal-gimbal na senaryo sa kalagitnaan ng isla. Subalit habang nakikipaglaban ang dalagang pinuno, ay hindi niya napapansin ang mga lumilipad na mga nilalang at patraidor siyang inatake sa bandang uluhan at likod. Dahilan para mawala ang kanyang atensyon sa mga dambuhalang halimaw na sumasalakay sa kanya. Isang malakas na hiyaw ang pinakawalan ni Luwalhati nang haribasin siya ng matatalas na kuko ng ilang itim na nilalang, nakawangis ng isang kalahating tao at kalahating kambing na hindi nalalayo ang imahe sa demonyo na may mahahabang sungay. Hindi lang kalmot ang kanyang natanggap, bagkus malakas na ibinaon sa kanyang katawan ang matutulis na kuko ng iba pang halimaw, dahilan para humandusay siya sa lupa at mabitawan ang hawak niyang espada. Sumirit sa kanyang sugat ang pulang likido at umagos sa lupa. Sa tindi ng kanyang pinsala ay nagawa niyang takpan ang malalim na sugat gamit ang kanyang sariling mga kamay. Dahil sa pangyayaring yun, sinamantala ng kampon ng kadiliman na tuluyang patayin ang prinsesa. Hinawakan ng isang pulang nilalang ang kanyang buhok at sapilitan siyang itinayo sa pagkakadapa. Akmang itatarak na ng halimaw ang mga kuko na kasingtulis ng karayom, ay isang mandirigmang babaeng mabilis na lumapit kay Luwalhati para tulungan ito. Ngunit sa kasamang palad ay sinalakay siya ng lumilipad na nilalang, dahilan para tumilapon ang kanyang ulo kaya't nabigo siyang iligtas ang prinsesa. Bagamat nasawi man ang mandirigmang babae, ay napigilan pa rin ang halimaw sa balak nitong pagkitil sa buhay ng magiting na prinsesa.
dahil biglang sinalakay ng magkakapatid na sina Mahalya at Lilia ang mabagsik na nilalang gamit ang kanilang pisikal na lakas. Bigla kasing nagbagong anyo ang magkapatid na tagasilbi ng prinsesa bilang mga dambuhalang soro. Matapos atakihin ni na Mahalya at Lilia ang halimaw, ay pinunit nila ang katawan nito at pinutulan ng ulo. Lilia, ikaw nang bahala sa prinsesa. Ilayo mo siya dito. Kritikal ang kalagayan niya. Ako nang bahala sa mga kalaban. Pasigaw na wika ni Mahalya sa kanyang kapatid. Handa siyang ibuwis ang sariling buhay, alang-alang sa kaligtasan ni Binibining Luwalhati. Dahil dehado sila sa nagaganap na labanan at marami na ang sugatan sa kanilang pangkat, ay nalalagay na sa alanganin ang kanilang sinasakupan. Tumigil na rin ng mga oras na iyon ang pagpapakawala ng mga palaso dahil nauubusan na sila ng bala. Ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang magdirigmang kababaihan na patuloy nakikipaglaban sa napakaraming halimaw. Walang nagawa si Lilia, kundi ang buhatin ang dugo ang katawan ni Binibining Luwalhati at tumalon papalayo sa nagaganap na digmaan para isalba ang buhay ng prinsesa. Habang tumatakbo ng mabilis ang dambuhalang soro, buwat-buwat ang prinsesa, ay tila hinahabol sila ng mga lumilipad na nilalang. Marahil ang balak ng mga halimaw ay patayin ang dalagang pinuno sa nayon. May malalim na dahilan ang mga nilalang kung bakit gusto nila sakupin ng buong isla. Marahil isang nakatagong lihim na tanging mga taga-nayon lang ang nakakaalam ng matagal nang nasa pangangalaga ni Binibining Luwalhati, simula nang hirangin siyang bagong pinuno. Lalong naging masaklap ang mga nangyayari nang dagitin ng mga lumilipad na nilalang ang mga kababaihang nagpapaula ng palaso kanina. Dinala ang mga kababaihan sa Himpapawid at doon isinagawa ang pagpatay na nasaksihan naman ni Binibining Luwalhati at Lilia. Labis na pighati ang bumabalot sa puso ng prinsesa habang bumubuhos ang mga luha sa kanyang mga mata dahil nabigo siyang protektahan ang nayon. Halos sumpain niya ang kanyang sarili habang malinaw niyang nasisilayan ang bumubulusok na hati-hating katawan ng mga kababaihan na animoy umuulan ng sariwang mga bangkay. Nakiusap si Binibining Luwalhati na tumigil sa pagtakbo ang dakila niyang tagasilbi na Soro, sapagkat nais niyang ipaghiganti ang mga nasawi sa kamay ng mga halimaw. Ngunit hindi sa kanya nakinig ang babaeng Soro, bagkus nagpatuloy lamang ito sa pagtakbo. Napatigil na lamang si Lilia nang marinig niya ang malakas na palahaw ni Mahalya, dahilan para maibaling niya ang paningin sa kanilang pinanggalingan. Malinaw niyang nasaksihan kung paano pinagtutulungan ng mga nilalang ang kanyang nakakatandang kapatid. May mga kumakalmot at kumakagat sa iba't ibang parte ng katawan ni Mahalya, kaya't napapasigaw ito ng sobrang sakit. Naliligo na ito sa sariling dugo at nakatamo sa malaking hiwa, dulot ng matutulis na kuko at ngipin ng mga mabagsik na nilalang. Lilia, pakiusap. Ibaba mo ko. Huwag mong hayaang masawi si Mahalya. Pareho kayong mahalaga sa akin ng ate mo. Lilia, inuutusan kita. Iligtas mo ang kapatid mo. Patawad, prinsesa. Kung sasawayin ko ang utos mo, ang buhay namin ni Ate Mahalya ay nakalaan na sa iyo hanggang kamatayan. Hinangad ni Ate ay sakripisyo ang sariling buhay para sa kaligtasan mo, kaya hindi ako makakapayag na basta lamang kita iiwan dito. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Ako ang iyong prinsesa. Kaya ako lang ang dapat ang sundin mo. Paparusahan kita kapag hindi mo sinunod ang utos ko. Baka nakakalimutan mo na isa akong gumiho na may kakayahan na pagalingin ang sariling mga sugat. Hindi ka na ang dating makapangyarihang gumiho, prinsesa. Hindi ka immortal at anumang oras, maaari kang mamatay kapag hindi pa huminto ang pagdurugo sa iyong mga sugat.
Kailangan kitang gamutin. Hindi na nagawang sagutin pa ni Binibining Luwalhati ang babaeng Soro dahil bigla niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na nanggagaling sa himpapawid. Gayon din si Lilia. Tumingila sila sa kalangitan at natanaw nila ang binatang sugo na nakasakay sa ibabaw ng katawan ng dambuhalang Maya. Gumuhit ang malapad ng ngiti na may halong kalungkutan sa labi ng prinsesa. Sa bilis ng paglipad ni Tandang Maya, ay agad silang nakarating sa mismong kinasasadlakan ni na Binibinang Luwalhati at Lilia. Tarantang tumalon si Pedro at nagmamadaling nilapitan ang sugotang dalaga. Mabilis namang nagpalit anyo ang matandang propeta bilang tao at puno ng pangamba na lumapit sa dugoang prinsesa. Pedro, salamat at nandito ka na. Kailangan namin ang tulong mo. Marami na ang nasawing mga taga. Hindi na natuloy sabihin ni Binibining Luwalhati ang kanyang sasabihin dahil magiliw na hinawakan ni Pedro ang kanyang labi at pisngi. Nagwika na huwag na siyang mag-alala dahil hindi niya hayaan na manalo ang kasamaan sa kabutihan. Lelia, salamat at hindi mo pinabayaan ang mahal na prinsesa. Sige na, ako na bahala sa kanya at gagamutin ko ang kanyang mga sugat. Tulungan mo si Pedro sa pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman. Hindi na nagawang umimik ng babaeng Soro at maingat na ibinaba sa lupa ang sugat ng prinsesa. Matapos niyang mailapag si Binibining Luwalhati, ay walang pasabi itong tumalon ng malakas patungo sa kinaroroonan ng kanyang nakakatandang kapatid na si Mahalya, na nakabulagta sa lupa na napapalibutan ng napakaraming halimaw. Tila marami na itong sugat sa buong katawan na animoy binabalatan dahil nilalapa ang kanyang malaki at mabalahibong katawan ng mga nilalang na hayok sa sariwang laman. Dahil nasa anyong Soro si Mahalya, ay hindi basta humiwalay ang kanyang laman sa buto dahil makunat ang kanyang balat, bagamat marami na siyang malalang pinsala na tila nag-aagaw buhay. Tumilapon ang mga nilalang na nakapalibot kay Mahalya nang salakayin ito ni Lilia. Nang gagalaiti sa galit ang babaeng Soro dahil sa kagimbal-gimbal na sinapit ng kanyang nakakatandang kapatid. Ginamit ni Lilia ang matutulis niyang koko at malapad na buntot. Hinagupit niya ng kanyang buntot ang mabagsik na mga nilalang para tumilapon ng mga ito sa malayo. Ngunit sadyang mabangis at walang kinatatakutan ang kampo ni Satanas dahil patuloy nilang sinusungan ang sumasalakay sa kanilang Soro. Matagumpay namang napatay ni Romano ang ilang halimaw na sumasalakay sa kanya. Halos nagkalat na rin sa kanyang paligid ang mga nakahandusay na pugot na katawan ng mga nilalang na kanyang pinaslang gamit ang sibat na may 3 talim. Sa puntong yon, pinasadahan niya ng tingin ang dugo ang Soro at ang isa pang Soro na nakikipaglaban sa mga halimaw, kaya hindi na siya nagdadalawang isip na tulungan ang mga ito. Pedro, oras na manalo sa digmaan ang kampo ng dilim at tuloy masakop ang mundong ito ay hindi na muling sisikat pa ang araw. Patuloy na lalamunin ng dilim ang buwan at maghahari ang Diyos ng kadiliman sa mundong ito. May dahilan ng Panginoon ng kadiliman kung bakit nais itong sakupin ng aming mundo. Dahil nandito sa aming kaharian ang mahiwagang asul na kristal ng walang hanggang kamatayan na magbibigay ng sukdulang kapangyarihan sa mga alagad nito na paghaharian ng buong mundo maging sa ibang dimensyon at pati na rin sa mundo ng mga mortal. Ang kristal din ang susi para malayang mabuksan ang buong lagusan sa buong dimensyon. Ang paliwanag ng matandang rupeta sa binatang sugo. Kaharian? Wala naman akong nakikitang kastilyo sa islang ito. Nagtatakang tanong ni Pedro.
mundong ito, Pedro, ay nahati sa 5 imperyo. Ang aming kaharian ang nagsisilbing pangunahing imperyo na tagapamagitan sa lahat ng dinastiya. Ipapaliwanag ko na lang ang lahat-lahat kapag nagtagumpay ka sa digmaang ito. Ikaw ang susi para tuluyang maglaho ang lagusan ng karimlan na dumudugtong sa impyerno. Nasa kamay mo ngayon ang kaligtasan ng aming imperyo, maging ang mundong ito. Hindi lubos sa akalain ni Pedro na nababalutan ng lihim ang malawak na isla. Hindi niya alam kung saan nakatago ang sinasabi ng matandang propeta na kanilang kaharian. Nagwika siya kay Tandang Maya na huwag pababayaan si Binibining Luwalhati dahil tatapusin na niya ang magdugong digmaan. Inalalayan ng matandang propeta ang prinsesa para dalhin ito sa kanyang bahay upang gamutin. Subalit bago tuluyang umalis ang dalawa, ay hinawakan muna ng prinsesa ang pisngi ni Pedro at nagwika na huwag siyang mamamatay. Tanging matipid ng ngiti na lamang ang iginawad niya dito dahil walang kasiguruhan kung malilipol niya ang kampon ng kadiliman. Nang tuluyang makalayo ang dalawa, ay iginayak muna ni Pedro ang kanyang paningin sa buong paligid. Nakaramdam siya ng matinding galit dahil marami na rin ang nagbuwis ng buhay para protektahan ang nayon. Natatanaw niya sa hindi kalayuan kung paano makipaglaban ang kanyang kapatid na tila hindi nababahagang muntot na harapin ang mga nakakakilabot na mga nilalang. Mutya, oras na upang magtulungan tayo na puksain ang kampon ng dilim. Ibigay mo na sa akin ang bumong kapangyarihan. Makapangyarihang Balaraw, umaasa ako na muli nating maibabalik ang liwanag at kapayapaan sa mundong ito. Magtutulungan tayo ni Mutya na manalo sa digmaang. Ani ni Pedro sa kanyang dalawang tangan na kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, Pedro. Dahil sa oras na ito, ipagkakalob ko sa iyo ang buo kong lakas. Hindi ako nagkamali na ikaw ang aking pinili bilang bago kong katawan. Saad naman ni Mutya sa kanyang isipan. Pati ang Balaraw ay tila sumagot na rin sa kanyang pakiusap. Dahil bigla na lamang nagpakawala ng malakas na aura ang Balaraw. Dahilan para huminto ang napakaraming halimaw sa pagsalakay at naibaling ang atensyon sa kinatatayuan ng binatang sugo. Matapos magpakawala ng malakas na espiritual na enerhiya, ang sagradong Balaraw, ay nagulat na lamang si Pedro dahil nagbago ang anyo nito. Ang Balaraw ay naging isang chakram o boomerang na may matatalas na talim habang kumikislap. Dumating na rin sa punto na pinalasap na sa kanya ang pinamalakas na aura ng Mutya ng Bulalakaw. Nag-uumapaw at walang sukat na kapangyarihan ang nangingibabaw sa buo niyang katawan. Sa tindi ng kanyang enerhiya ay masasabing kaya niyang tapatan ang hindi mabilang na halimaw hanggang sa magsalita ang Balaraw sa naging boomerang sa kanyang isipan na ihagis siya nito sa ere. Dahil mismong ang sagradong Balaraw na ang nagwika ay ubod lakas niyang hinihagis ang boomerang sa hangin at mabilis itong lumipad na kasing bilis ng kidlat. Nagpaikot-ikot ito sa ere na tila may sariling buhay at inatake ang mga lumilipad na nilalang. Halos tumatago sa katawan ng mga halimaw ang chakram. Kapag tumatama ito sa kanilang katawan, hindi nila maiwasan ang pabilog na lumilipad sa bilis ng galaw nito. Sa isang iglap lang ay halos maubos ang mga halimaw sa himpapawid. Namangha ang mga taga-nayon, lalo na si Romano at Lilia sa kakaibang sandata na inahagis ni Pedro. Nang malipol ng boomerang ang mga lumilipad na nilalang, ay muli itong bumalik kay Pedro. Dahil sa kanyang ginawa ay umigting ang galit ng mga halimaw. Sa kalupaan, hindi pinansin ng napakaraming nilalang
ang mga mandirigmang kababaihan at ang dambuhalang Soro dahil mas sumiklab ang masidhing puot nila sa binatang sugo. Nagpaunahan ang mga halimaw sa pagtakbo para sa lakayin si Pedro. Ang iba sa kanila ay walang habas na tumalon ng mataas para doon atakihin ang binatang estranghero. Nagmistulang mga langgam sa dami ang kalaban na kakaharapin ni Pedro. Sa puntong iyon, ngunit habang papalapit sa kanya ang napakaraming halimaw, ay bigla na namang nagbago ng anyo ang balaraw bilang isang urumi. Isang espadang latigo na may magkabilang talim. Animoy umaangkop ang bagong anyo ng kanyang sandata sa kanyang pisikal na lakas. Malakas niyang iwinasiwas ang latingong espada. Dahilan, sa malayo pa lang ay humiwalay na ang ulo ng mga kalaban. Bawat hagupit ng urumi ay walang nakakaligtas sa magkabila ang talim nito. Mabilis lang nito nahati ang katawan ng mga dambuhalang halimaw. Wala ni isang makalapit sa kanya sa bagsik ng kanyang sandata. Dumating na rin sa punto na biglang lumabas sa latigong espada ang libo-libong boltahe ng kuryente para masawi ang kalahati sa bilang ng mga kalaban. Sa senaryong yun, ay biglang huminto sa pagsalakay ang mga halimaw nang biglang magsalimbaya ang isang nakakabingi at nakakilabot na pag-angil ng isang nilalang kasabay ng pagyanig ng lupa. Nagulat pa nga si Pedro nang biglang lumayo sa kanya ang mga kalaban na tila may kinatatakutan na kung anong nilalang sa likod ng malakas na pag-atungal ng isang nilalang. Habang papalapit ang ingay na yun, ay mas lalong yumayanig ang lupa hanggang sa lumitaw ang isang higanteng halimaw na may mapupulang balat. Sumusukat ito ng 15 talampakan. Mapupula ang mata. May 2 mahabang sungay, maitim ang malapad na pakpak at may mahabang buntot na kawangis ng isang dyablo. Masasabi ni Pedro, ang higanting halimaw ang mismong pinuno dahil biglang lumuhod ang napakaraming nilalang na tila sinasamba ito at nagbibigay pugay. Sa takot ng mga mandirigmang kababaihan ay tumakbo sila sa kinatatayuan ng binatang sugo, pati na rin si Romano at Delia, habang buhat nito ang kanyang kapatid na si Mahalya na bumalik sa dating anyo bilang tao. Pakiwarin ni Pedro na magdudulot ng matinding pinsala sa mga taganayon ng bawat atake ng higanting halimaw. Kaya't sinabihan ni Pedro ang mga nakaligtas sa digmaan na huwag silang mag-alala dahil ilalayo niya ang dyablo sa ibang lokasyon para doon sila maglaban. Bulala si Romano at ang mga taga-nayon nang tumakbo si Pedro na kasimbilis ng hangin patungo sa pinanggalingan ng pulang higanteng nilalang sa mismong lagusan para wag masalanta ang mga kabahayan sa magaganap nilang labanan. Sa isang kisap-mata ay naglaho sa kanilang paningin ang binatang sugo, dahilan para tugisin siya ng dyablo. Habang inahabol ng pulang nilalang ang binatang sugo na inakalay na bahag ng buntot, ay nakasunod naman sa kanya ang mga alipores. Ngunit walang kalam-alam ang pinuno na hindi naduduwag ang kanyang katunggali. Dahil ang totoo, plano ni Pedro na labanan siya sa mismong pinagmulan ng lagusan para maisakatuparan ng plano na malagyan ng selyo ang portal upang tuluyan na itong maglaho. Sino ka? Bakit hawak mo ang maalamat na balaraw? Matagal nang pinatay ng aming Panginoon ang dating nagmamay-ari ng sandatang yan. Nagawa man ng dating sugo na isarado ang lagusan bago siya namatay. Siglo na lang na nakakalipas ay nagawa pa rin namin butasin ang portal dahil hindi malakas ang pagkakalagay ng selyo. Hindi kami makakapayag na isang katulad mong mortal ang muling maglalagay ng selyo sa lagusan. Papatayin kita at kasama mo maglalaho ang balaraw. Isa ka lamang mortal na nanggaling sa mundo ng mga tao. Litanya ng dambuhalang halimaw
na isang general ng impyerno. Ako si Pedro, ang bagong sugo ng kalangitan. Nalulupig sa kampo ng kadiliman. Ibabalik ko kayo sa mundong pinanggalingan nyo. At bago kita patayin, tandaan mo ang aking pangalan. Ang mortal na nasa harapan mo ngayon ang magbibigay ng liwanag sa mundong ito. Ani ng paghahamon ni Pedro. Lapastangan. Sino ka para diktahan ako? Isa ka lamang hamak na mortal. Taglay mo man ang sagradong balaraw. Hindi yan sapat para mapatay mo ako. Saad na pagmamayabang ng dabuhalang nilalang na tila minamalit ang kakayahan na binatang sugo. Matapos sumalakak ng malakas ang higanting nilalang na nanggaling pa sa mundo ng mga halimaw, ay walang habas nitong inatake si Pedro. Walang tigil nitong hinaribas ang binatang sugo ng matatalas niyang kuko. Mabilis naman ni Pedro na iiwasan ang bawat atake ng Diablo. Kung bilis ang pag-uusapan ay di hamak na mas maliksi siyang kumilos. Hindi lang pagharipas ng malalaking kamay ang ginagawa ng Diablo, bagkus ginagamit din ito ang kanyang mahabang buntot na may matutulis na bagay sa dulo, na patuloy namang naiiwasan ng sugo. Sa inis ng higanting halimaw ay bumuga ito ng itim na apoy, dahilan para mapuruhan siya at tumilapon sa malayo. Ginamit niya ang lating espada, ngunit hindi man lang magalusan ang kalaban dahil sa kapal ng balat nito na tila umuusok pa. Sa puntong iyon, nagpakawala siya ng kidlat, dahilan para maapektuhan ang katawan ng kalaban. Maging ang mga lipores ng Diablo ay hindi nakaligtas sa matataas na kidlat. Gayunpaman, hindi sapat ang malakas na boltahe ng kuryente na nagmula sa kalangitan para paslangin ang Diablo. Naibaling pa niya ang paningin sa lagusan na tuluyan ng lumawak ang espasyo. Nanggagalaiti sa galit ang pinuno ng mga halimaw sa tindi ng sakit na kanyang natamo, dulot ng matatalas na kidlat. Kaya sunod-sunod nitong inatake si Pedro na tila nagwawala. Halos magkabitak-bitak ang lupa sa lakas ng bawat pagharibas ng dambuhalang mga kamay ng Diablo. Habang patuloy niyang iniiwasan ang mga atake ng kalaban, ay bigla siyang kinausap ng balaraw sa kanyang isipan na kailangan niyang itarak ang mismong balaraw sa kanang bahagi ng dibdib ng kalaban dahil naroroon ang puso nito sa puntong yun. Ay biglang nagbago ang hugis ng kanyang sandata bilang isang mahabang espada. Ang kailangan niyang gawin ay malapitan ng Diablo, subalit mahirap para sa kanya ito dahil magiging delikado ang kanyang sitwasyon kung lalabanan niya ito ng malapitan. Pedro, tutulungan kita makalapit sa higanting halimaw. Magpapakawala ako ng nakakasilaw na pulang liwanag. Sa pamamagitan ng sarili kong tanglaw, ay bubulagin kong paningin ng Diablo at sasamantalahin mo ang pagkakataong yun. Ito na lamang ang huling barahan natin. Kapag nabigo ka sa gagawin nating plano, ay malalagay ka sa alanganin at ang mundong ito. Ani ni Mutya sa kanyang isipan. Sumang-ayon naman siya sa estratehiya na nais gawin ni Mutya kung yun lang ang tanging paraan. Bago tuluyang magpakawala ng nakakasilaw na tanglaw ang Mutya ng bulalakaw, ay walang habas siyang humiling sa kalangitan ng libo-libong boltahe ng kilat sa tulong ng balaraw. Habang pinapaulanan ng mga kidlat ang Diablo, ay bigla na lamang may lumabas sa kanyang katawan na liwanag na kasing lamig ng nyebe. Ang liwanag nito ay direktang tumama sa paningin ng Diablo, dahilan para mapapikit ito ang kanyang mga mata habang patuloy siyang tinatamaan ng matatalas na kidlat. Ibinuhos na niya ang buong lakas para magawa niyang maibaon ang espada sa dibdib ng higanting halimaw. Kailangan maitarak niya ito sa puso ng kalaban, lalo't kasing tigas ng goma ang balat nito. Sa puntong yun, tumalon siya ng mataas patungo sa Diablo, habang mahigpit na hawak ng dalawa niyang kamay ang espada. Sumiklab ang apoy sa kabuhuan ng kanyang sandata,
habang papalapit na siya sa katawan ng kalaban. Nang tuluyan siya makalapit dito ay 100% ibinuhos niya ang buong pisikal na lakas at walang habas ay tinarak ang espada sa puso ng Diablo. Sanhi para sumigaw ito ng malakas sa tindi ng sakit na kanyang tinatamasa na magdudulot ng kanyang kamatayan. Patuloy na ibinaon ni Pedro ang espada hanggang sumagad ito tumagos sa bahaging likuran ng higanting pulang nilalang. Isang itim na usok ang lumabas sa katawan ng Diablo. Matapos sugutin ni Pedro ang espada, bumulwak ang itim na likido sa dibdib ng higanting halimaw at tumago sa lupa. Maya't maya pa ay bigla na lang nilamon ng apoy ang Diablo na mismong tutupok sa sarili niyang katawan. Iglang saglit pa, tuluyan itong naging usok at tinigop ng itim na lagusan na nagbigay kilabot sa kanyang mga alipores. Sa tindi ng takot ng kampo ng kadiliman, ay nagawa nilang bumalik sa mundong kanilang pinagmulan dahil nasawi na ang kanilang general at alam din nilang wala silang laban sa bagong hinirang na sugo. Sa pagkawala ng mga kampo ng dilim, ay nanatiling nakabukas ang malaking portal at marami pang pagkakataon na pwedeng lumabas sa lagusan ang mas malalakas na kawal ni Satanas o di kay mismong ang Panginoon ng Kadiliman ang iluwa ng itim na lagusan na konektado sa impyerno. Kinausap ni Pedro ang balaraw kung paano niya malalagyan ng selyo ang lagusan para tuluyan itong maglaho. Ani, ng sagradong balaraw ay kailangan niyang ialay ang sariling dalisay na dugo sa puwerta ng portal para gawing selyo. Ang busilak niyang puso at kalinisan ng kaluluwa ang magbibigay ng matibay na selyo sa itim na lagusan sa mahabang panahon bago muli ito persahan na sirain ng kampon ng kadiliman. Sinunod ni Pedro ang sinabi ng balaraw. Iniwan niya ang kanyang palad gamit ang sagradong punyal at pinatakan ng dugo ang bukana ng lagusan. Tila may kung anong enerhiya na humigop sa kanyang dugo papasok sa portal. Matapos niyang ialay ng bukal sa puso ang sariling dugo, ay ang liwanag daw ng araw ang tuluyang magsasarado sa portal. Subalit madilim pa rin ang kalangitan. Batid niyang hindi na buwan ang nilalamon ng dilim, kundi mismo ang araw, ang tinatawag nilang solar eclipse. Ngunit nabulalas na lamang si Pedro dahil ilang minuto lang ay unti-unting naglalaho ang dilim sa kalangitan at nag-uumpisa ng sumilip ang nakakasilaw na liwanag ng araw. Dahilan para tuluyang maglaho ang itim na lagusan na parang bula. Sa paglaho ng portal ay biglang nilamon ng sikat ng araw ang mga nakahandusay na bangkay ng napakaraming halimaw. Nasunog ang kanilang katawan at tinangay ng hangin ang kanilang abo sa kawalan. At muling pagsikat ng liwanag ng kalangitan ang nagpapatunay na si Pedro ang sugo ng kalangitan. Sa kabayanihan ni Pedro, ay muling nanumbalik ang kapayapaan sa mundong kanyang napuntahan. Ngunit palaisipan pa rin sa kanya kung saan nakatayo ang kaharian sa malawak na isla. Akmang babalik na siya sa nayon ay bigla na lamang siya nakaramdam ng panghihina sa tindi ng enerhiya na nawala sa kanyang katawan. Nanlalabo din ang kanyang paningin, dahilan para maulan siya ng malay at humandusay sa lupa. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata, ay nagulat na lamang siya dahil nakahiga na siya sa isang malapad at magarang kama na puno ng mga kagamitan na yari sa ginto at hiyas. Malawak ang silid at puno ng napakaraming matitingkad na bulaklak. Sumasanghaya sa kanyang ilong ang mabangong halimuyak ng mga taluyot ng makulay na bulaklak. Napapakamot siya sa ulo nang bumangon sa kama. Napansin din niya na magara ang suot niyang damit at tumihilom na ang kanyang mga sugat. Lumabas siya sa gintong malapad na pintuan at tumambad sa kanya ang napakalawak na pasilyo na puno ng mga palamuti na gawa din sa mga mineral na bato. Tulad ng mga makukulay na brilyante, hanggang sa masilayan niya si luwalhati na masayang naglalakad sa pasilyo papalapit sa kanya at nakasuot ito ng mahabang damit na puno ng palamuti ang katawan na gawa din sa ginto. Nagulat pa nga siya sa bigla siyang yakapin ng prinsesa
at mariing hinalikan sa labi. Luwalhati, nasaan ako? Anong lugar ito? Usisang tanong ni Pedro matapos siyang halikan ni Binibining Luwalhati. Pedro, nandito ka ngayon sa aking kaharian. Halika Pedro, sumama ka sa akin. At may ipapakita ko sa iyo na malagang bagay kung bakit inahangad ng kampo ng kadiliman ang aming mundo. Ani ni Luwalhati kay Pedro. Dinila ni Binibining Luwalhati si Pedro sa isang lihim na silid. Nang makapasok sila sa kwartong yun, bumungad sa kanya ang isang malaking asul na kristal na lumulutang sa ere at nababalutan ng napakadalisay na enerhiya. Ani, umano ng prinsesa, oras na mahawakan ng isang nilalang na may maitim na budhi ang asul na kristal, ay magbabago ang kulay nito. Magiging ganap itong itim na bato at magkakaroon ng itim na aura na magbibigay ng walang hanggang kapangyarihan sa kampo ng kadiliman at maaari silang maging immortal. Ang asul na kristal din ang nagbibigay buhay sa kanilang mundo. Kapag nasira ang kristal ay guguho ang kanilang kaharian at mawawala ng balanse ang buong imperyo. Pinaliwanag din ni Binibining Luwalhati na nasa pangangalaga niya ang kristal buhat nang mamatay ang kanyang mga magulang. Isang siglo na ang nakakalipas. Nalabis ikinagulat ni Pedro. Dahil alam niya na ang buhay ng isang tao ay hindi aabot sa siglo. Kaya't ipinagtapat na ng prinsesa sa binatang sugo na isa siyang mahardikang gumiho. Kalahating tao at kalahating gumiho ang nananlaytay sa kanyang dugo. Dahil isang mortal ang kanyang ama at ito ang dating sugo ng kalangitan. Dahil sa mga isiniwalat ni Binibining Luwalhati ay malinaw na sa kanya ang lahat na ang dating nagmamay-ari ng Balaraw ay ang ama ng prinsesa at ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sagradong sandata ay mismo ang kanyang inang reyna ng mga gumiho. Matapos isiwalat ng prinsesa ang buong katotohanan sa lalaking nagligtas ng kanilang mundo, ay tumungo na sila sa malaking piging na ipinahanda niya bilang pasasalamat sa binatang sugo. Nalula si Pedro sa lawak ng palasyo. Marami ang naghihintay sa kanila, kabilang si Romano na abalang nakikipag-usap kina Lilia at Mahalya. Naroon din si Tandang Maya na masayang nakangiti habang nakamasid sa kanila. Hindi lubos akalaan ni Pedro na marami palang naninirahan sa palasyo at halos puro kababaihan dahil naubos na ang mga kalalakihan sa naganap na pananalakay ng mga halimaw sa kanilang imperyo. Matapos ang glamorosong handaan, ay niyaya ni Binibining Luwalhati si Pedro sa isang lagusan na gawa sa puting liwanag sa dulo ng kastilyo. Pumasok sila sa puting lagusan at nang makatawid sila sa kabila ay bumungad sa kanya ang pamilyar na lugar na walang iba kundi ang mismong silid ni Luwalhati. Hindi lubos akalain ni Pedro na ang silid ng prinsesa ang lihim na daan patungo sa kanilang kaharian. At dahil ganap na silang nagmamahalan, ay hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na yakapin ng isa't isa at masayang pinagsaluhan ang may init na halik noong una pa lang ay alam na ni Binibining Luwalhati na wala namang sagradong isla. Bahagi lamang iyon ng mga pagsubok na ibinigay niya kay Pedro kung karapat dapat siyang magmay-ari ng Balaraw na dating sandata ng kanyang ama, kung saan nakapaloob doon ang espiritu ng kanyang ina na isang makapangyarihang gumiho. Makalipas ang ilang araw, ay muling bumalik sa kanilang mundong pinagmulan sina Pedro at Romano. May mga dala silang kaunting ginto at hiyas bilang handog sa kanilang mga magulang. Higit sa lahat, may bitbit din si Romano na isang kakaibang ibon na may makukulay na balahibo bilang regalo nila ni Pedro sa bunso nilang kapatid na babae. Napag-alaman din nila na magkaiba ang takbo ng oras sa kanilang mundo at sa dimensyon na kanilang pinuntahan. Nang makarating ang magkapatid sa kanilang bahay, sa tulong ni Binibining Luwalhati, gamit ang ginawang lagusan, ay masaya silang sinalubong ng kanilang mga magulang
lalo na ang bunso nilang kapatid na agad napansin ang kakaibang ibon. Napag-alaman nila sa kanilang ama't ina na 2 araw lang silang nawawala na hindi nila ikinagulat pa. Ayon na rin sa sinabi ni na Tandang Maya at Binibining Luwalhati na halos mahigit 1 buwan silang nanatili sa kabilang mundo. Dahil sa ginto at hiyas ay nagbago ang buhay ng pamilya ni Pedro. Nakaahon sila sa kahirapan, subalit hindi sa kanila nagtagal si Pedro dahil kailangan nitong bumalik sa kanilang mundo kung saan naroon ang babaeng kanyang minamahal. Nang masiguro ni Pedro na maayos na ang buhay ng kanyang mga magulang at kapatid, ay muli siyang bumalik sa kabilang dimensyon. Ginamit niya ang balaraw para makalikha ng lagusan patungo roon. Nang makarating siya sa tarangkahan ng palasyo, ay masaya siyang sinalubong ni Binibining Luwalhati. Inalaunan ay naganap ang isang malaking pagdiriwang para sa pag-iisang dibdib na Pedro at Binibining Luwalhati. Si Tandang Maya ang nagbasbas sa kanila upang maging ganap silang mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan ay nabuntis niya ang prinsesa. Hanggang sa mabiyayaan sila ng isang malusog na sanggol na lalaki na magsisilbing prinsipe ng kaharian. Makalipas pa ang ilang taon, ay hinirang si Pedro bilang hari ng kanilang kastilyo. Kapiling ang kanyang asawa na isang ganap ng reyna ng kanilang imperyo. Si Pedro ang nagsisilbing protektor ng kanilang mundo para labanan ang kampo ng kadiliman na balak sakupin ang kanilang mundo, habang patuloy namang inaalagaan ni Binibining Luwalhati ang asul na kristal na nagbabalanse ng kanilang mundo sa ibang dimensyon. Gayunpaman, kahit ganap ng hari si Pedro ay paminsan-minsan bumibisita pa rin siya sa mundo ng mga mortal upang makita ang kanyang mga magulang at kapatid. May mga pagkakataon ding sinama niya ang kanyang asawa at minsan na may sumasama si Romano sa kanilang mundo tuwing babalik na ang mag-asawa sa kanilang kaharian. Tuwing bumabalik ang kapatid ni Pedro sa kanilang bahay, ay nagtataka ang kanyang mga magulang dahil palagi itong may dala na ilang pirasong ginto at hiyas. Ang lihim na kinabibilangang mundo ngayon ni Pedro ay tanging si Romano lamang ang nakakaalam na ang kanyang kuya ay isang binatang sugo ng kalangitan na pinagkalooban ng mutya ng bulalakaw at makapangyarihang balaraw.